Magandang gabi kaibigan, tahimik na naman ang gabi at marahil ay ramdam mo rin ang malamig na simoy ng hangin. Sa ganitong oras, habang kumikislap ang mga alitaptap at unti-unting humihina ang ingay ng mundo, maganda sigurong magpahinga ang isip at maglakbay sa mga lumang kwento, mga alamat na minsan ay ikinuwento ng ating mga ninuno sa ilalim ng buwan. Isipin mo, ang mga dahon ay kumakaluskos at sa di kalayuan may lumang tinig na nagkukuwento. Hindi mo alam kung tao o hangin, ngunit tila may karunungan sa bawat salita. Sa gabing ito, pakinggan natin ang isang kwento ng pinagmulan. Isang alamat tungkol sa isang halaman na naging sagisag ng tibay, pakikipagkapwa at kababaang loob. Marami ang nakakakita sa kanya araw-araw, sa mga bakod, sa mga kubo, sa mga kagubatan, ngunit kakaunti ang nakakaalam ng kanyang pinagmulan, kaya't huminga ka ng malalim. Isantabi muna ang pagod ng araw at samahan mo ako sa paglalakbay pabalik sa panahong ang mundo ay bata pa. Ito ang alamat ng kawayan. Noong unang panahon, sa isang pulo na napapalibutan ng malinaw na ilog at mabundok na kagubatan, may dalawang magkapatid, sina Malaya at Lunti. Magkaiba sila sa lahat ng bagay, kahit sabay silang lumaki sa iisang tahanan. Si Malaya ay matatag, malakas ang loob, at palaging maingay ang boses, parang kulog na dumadagundong sa tuwing siya ay magsalita. Samantalang si Lunti naman ay tahimik, mabagal kumilos, at mas gustong makinig kaysa magsalita. Ngunit kung may isa silang pagkakatulad, iyon ay ang pagmamahal sa lupa. Bata pa lamang sila, tinuruan na sila ng kanilang amang magsasaka na pahalagahan ng pagtatanim, sapagkat dito nanggagaling ang buhay. Ang lupa, wika ng kanilang ama, ay parang ina. Kapag inalagaan mo, pakakainin ka niya, ngunit kapag pinilit mong angkinin siya, magagalit siya at tatalikod sa iyo. Lumipas ang mga taon, at nang mamatay ang kanilang ama, naiwan sa magkapatid ang malawak na lupang minana nila. Dito nagsimulang pumasok ang kanilang pagkakaiba. Si Malaya ay naniniwalang ang lupa ay dapat kontrolin. Kung gusto nating umunlad, aniya, kailangang sakupin natin ang bawat sulok ng pulo. Magpatayo tayo ng mga dam, patubigan, at mga daanan. Ako ang mangunguna. Ngunit si Lunti ay hindi sang-ayon. Ang lupa ay hindi alipin, wika niya. Dapat natin siyang pakinggan. Hindi lahat ng oras ay kailangan siyang bungkalin. Minsan, dapat din siyang pahingahin. Madalas silang magtalo. Ang mga hayop sa kagubatan ay nasasanay na sa kanilang mga sigawan tuwing dapit hapon, at ang mga ibon ay lilipad palayo tuwing magsisimula na silang magsagutan. Ngunit sa kabila nito, pareho pa rin silang nagmamahal sa kanilang lupain, sa magkaibang paraan nga lang, hanggang sa dumating ang matinding tagtuyot. Isang araw, nagising sila sa isang umagang kakaiba. Ang hangin ay tuyo, ang ilog ay halos wala ng agos, at ang mga dahon ng mga puno ay nagkikiskisan sa init. Sa mga unang linggo, nagtiis sila, ngunit nang umabot sa ikalawang buwan at hindi pa rin umuulan, nagsimulang mamatay ang mga pananim. Ang mga palay ay nalanta, ang mga baging ay natuyo, at ang lupa ay nagbitak na parang balat ng isang matandang buwaya. Kasalanan mo to, sigaw ni Malaya kay Lunti. Palagi kang nag-aaksaya ng oras kakaisip kung paano pakinggan ang lupa. Kung sinimulan natin ang paggawa ng patubig noon pa, hindi tayo mamamatay sa gutom ngayon. Tahimik lang si Lunti. Alam niyang wala ring saysay ang makipagtalo sa panahong iyon. Ngunit sa gabi, habang nakahiga siya sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niyang tila may kalungkutan sa hangin. Parang may gustong sabihin ang kalikasan, ngunit hindi marinig dahil sa ingay ng kanilang bangayan.
Kinabukasan, nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang paraan, habang si Malaya ay patuloy na nag-utos sa mga tao upang hukayin ang mga tuyong sapa. Si Lunti naman ay lumakad papasok sa kagubatan. Ang lupa roon ay malamig pa at may bahid pa ng halumigmig. Lumuhod siya at hinaplos ang lupa. Kung nakikinig ka, turuan mo akong muling magpabuhay, mahinang wika niya. Sa sandaling iyon, humampas ang banayad na hangin. Hindi ito basta simoy lang, tila may dalang bulong. Anak ng lupa, wika ng tinig ng hangin, hindi sa puwersa, kundi sa pag-unawa nagmumula ang buhay. Matuto kang yumuko at ang mundo'y muling mamumunga. Napatigil si Lunti. Hindi niya lubos maintindihan ang ibig sabihin ng hangin, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Dala ng inspirasyon, umuwi siya at sinimulang linisin ang isang bahagi ng lupain. Samantala, si Malaya ay abala sa paggawa ng malalaking hukay. Pinagtrabaho niya ang mga tao buong araw. Ngunit habang mas pinipilit niyang kontrolin ang kalikasan, lalo itong nagiging marahas. Ang mga hukay ay nagiging alikabok at ang mga binhing itinanim ay hindi umusbong. Isang gabi, nagtagpo muli ang magkapatid. Lunti, sabi ni Malaya, tumigil ka na sa iyong kabaliwan. Wala kang pakinabang sa ginagawa mo. Tuyo na ang lahat at ang mga binhi mo'y walang saysay. Ngunit ngumiti lamang si Lunti. Kapag umuulan, tumatayo ang matataas na puno. Pero kapag may unos, sila ang unang bumabagsak. Minsan, hindi sa taas, kundi sa kababaang loob, nagmumula ang lakas. Tumalikod siya at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa gitna ng madilim na gabi, itinanim niya ang isang kakaibang buto. Ang binhing nakita niya sa kanyang panaginip, maliit, ngunit tila may liwanag na nagmumula rito. Habang nililibing niya ito sa tuyong lupa, muli niyang narinig ang ihip ng hangin, mas malinaw na ngayon. Anak ng lupa, sa pagyuko mo, isisilang ang bagong pag-asa. Kinabukasan, nagising si Malaya at nagulat. Sa gitna ng tigang na lupa, may tumubong isang murang halaman, payat, berde, at marupok sa tingin. Ngunit sa bawat hampas ng hangin, hindi ito nabubuwal. Sa halip, ito'y marahang yumuyuko, saka muling tumatayo, at sa unang pagkakataon, natahimik si Malaya. Sa ilalim ng sikat ng araw, habang nakatayo ang dalawang magkapatid sa harap ng kakaibang halaman, nagsimula ang alamat ng isang nilalang na magtuturo ng kababaang loob, katatagan, at pagkakaisa sa lahat ng darating na panahon, ang kawayan. Habang nakaupo si Lunti sa tabi ng tuyong sapa, pinagmamasdan niya ang pagbasag ng liwanag sa mga bitak ng lupa. Wala nang ingay ng kuliglig, wala na ring huni ng mga ibon, pati ang hangin ay tila takot dumaan. Ang dating masiglang ilog ay isa na lamang malungkot na guhit sa lupa, at sa ilalim ng mga bitak nito ay nakatago ang alaala ng tubig. Doon, sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang banayad na tinig ng hangin. Anak ng lupa, wika ng tinig, ang mundo ay hindi muling mamumunga kung hindi kayo matutong yumuko. Napatingin si Lunti sa paligid, ngunit wala siyang makita. Ang mga dahon ng punong tuyo ay bahagyang gumalaw, ngunit walang ibang nilalang roon. Akala niya ay guni-guni lamang ng isang taong gutom at pagod, ngunit may kakaibang init sa kanyang dibdib. Parang may binhing tumubo sa loob ng kanyang puso. Yumuko? Bulong niya sa sarili. Paanong makapagpapabunga ang pagyuko? Binalikan niya sa isip ang mga salitang iyon buong araw. Habang si Malaya, ang kanyang kapatid, ay patuloy na naghuhukay ng mga kanal para gumawa ng patubig, si Lunti ay naglalakad ng walang direksyon. Sinusundan niya ang ihip ng hangin, na parang nag-aanyaya sa kanya patungo sa di niya kilalang lugar. Lumipas ang araw at sumapit ang gabi. Sa pagod,
Nahiga siya sa ilalim ng punong-punong kahoy na halos kalbo na sa dahon. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang malamig na simoy na dumampi sa kanyang mukha. Doon siya dinalaw ng panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang halaman, matangkad ngunit payat, marupok ngunit matatag. Sa bawat hampas ng ulan at hangin, ito'y yumuyuko, halos humalik sa lupa. Ngunit kapag lumipas na ang unos, ito'y marahang bumabangon, tila walang sugat, tila walang takot. Sa paligid nito, unti-unting bumabalik ang mga ibon, at ang tuyong lupa ay muling nagiging luntian. Nang magising si Lunti, nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung panaginip lamang iyon o paalala ng hangin, ngunit may tiyak siyang naramdaman, isang panawagan. Kinahapunan, bumalik siya sa tuyong sapa. Dinala niya ang natitirang buto na iniingatan niya pa mula pa sa huling ani. Iyon ang pinakamaliit na binhi, halos walang saysay sa tingin ni Malaya, ngunit may tiwala si Lunti. Ibinuka niya ang palad, tiningnan ang binhi at bulong niya, "Kung totoo ang tinig ng hangin, gabayan mo ako." Hinukay niya ang lupa gamit ang sariling mga kamay. Mabigat, tuyo, at magaspang ang lupa, ngunit hindi siya sumuko. Dahan-dahan niyang ibinaon ang buto sa gitna ng basag na lupa, sa kanya ito tinabunan. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang natitirang patak ng tubig mula sa kanyang sisidlan. "Ito na lang ang meron ako," sabi niya, "pero kung ang pagyuko ang daan, ako'y handang yumuko." Nang makita siya ni Malaya, siya'y pinagtawanan. "Lunti," sigaw ng kapatid, "bakit mo pa tinatamnan ang lupang patay? Sayang ang oras. Halika at tulungan mo ako rito. Kung hindi natin pipilitin ang lupa, mananatili tayong gutom." Ngunit ngumiti lamang si Lunti. "Hindi lahat ng laban ay kailangang labanan, kapatid. Minsan, kailangang makinig muna bago kumilos." Nagkibit balikat si Malaya at iniwan siya. Ngunit sa puso ni Lunti, nagsisimula ng sumibol ang pag-asa. Makalipas ang ilang araw, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang dating tuyong simoy ay may halong lamig at halimuyak. Ang mga ulap ay nagsimulang mag-ipon sa kalangitan, at ang mga ibon ay marahang nagbalik. Muli niyang narinig ang tinig ng hangin, mas malinaw, mas mahinahon. Anak ng lupa, ang yumuko ay hindi nangangahulugang mahina. Ang yumuko ay marunong umayon. Ang marunong umayon ay hindi nababali. Nang mga sumunod na gabi, tuloy-tuloy ang kanyang panaginip. Nakikita niyang unti-unting lumalaki ang tanim na tila ginto kapag natatamaan ng araw. Sa paligid nito, tumutubo ang mga damo at naririnig niya ang mga alon ng ilog na muling dumadaloy. Isang umaga, nagising si Lunti at tumakbo patungo sa lugar kung saan niya itinanim ang buto. Sa gitna ng tuyong sapa, may tumubong isang usbong, berde, payat, at bahagyang nakayuko. Napatigil siya, hindi makapaniwala. Hinaplos niya ang maliit na halaman. Sa bawat haplos, tila humihinga ito. Hinipa ng hangin ang mga dahon nito at marahan itong sumayaw. Sa pagkakataong iyon, alam ni Lunti na ang kanyang panaginip ay totoo. Ang halaman na iyon ang sagot ng kalikasan sa tagtuyot. Ngunit nang makita ito ni Malaya, siya ay muling natawa. "Iyan ba ang pag-asa mo? Isang patpat na hindi man lang makatayo ng diretsyo? Sa unang bagyo, tiyak na mababali yan." Ngunit si Lunti ay hindi na sumagot. Tumingala lamang siya sa langit at nakita niyang may mga ulap nang nagtatagpo sa kanyang puso. Naramdaman niyang malapit na ang pagbabago. Kinagabihan, muling humuni ang hangin. Sa bawat ihip nito, tila may musika. Ang mundo ay humihinga muli, wika ng tinig. Ang iyong kababaang loob ang unang ulan ng bagong panahon. At sa gabing iyon, bumagsak ang unang patak ng ulan
Matapos ang mahabang tagtuyot, ang lupa ay tila umiyak sa tuwa at ang maliit na usbong na itinanim ni Lunti ay yumuko sa ulan ngunit hindi nabali. Doon nagsimula ang himala ng kawayan at nagsimula ring matutunan ni Lunti na ang tunay na lakas ay hindi sa pagtayo ng tuwid kundi sa kakayahang yumuko sa unos at muling bumangon. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento kapatid, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo rin kung taga saan ka at anong kwentong alamat ang gusto mong isunod namin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising na si Lunti. Ang hangin ay may kakaibang lamig at halimuyak, tila sariwa, tila may buhay na muling nagbabalik. Mula sa ulap sa silangan, may ilang patak ng ulan na bumaba, sapat upang basain ang kanyang palad. Ginamit niya ang natitirang patak na iyon upang diligan ang lupa na ilang buwan ng tigang. Sa gitna ng lupaing iyon, itinanim niya ang binhing nakita niya sa kanyang panaginip, ang binhi ng pag-asa. Tahimik niyang sinabi, "Kung totoo kang nilalang ng hangin, ipakita mo sa amin kung paano mabuhay ng may kababaang loob." Marahang hinaplos ni Lunti ang lupa, itinabon niya ito sa binhi at pagkatapos ay yumuko. Para bang sa kanyang pagyuko, ipinagkakatiwala niya sa kalikasan ang sariling pag-asa. Sa kabilang dulo ng lupain, abala naman si Malaya. Sa bawat hampas ng kanyang pala, tumatalsik ang alikabok. Ang tibay ng kahoy ang sagot sa tagtuyot, sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Pinili niyang magtanim ng mga punong matitigas, nara, ipil at molave. Kapag tumubo ito, wika niya, hindi na muling magugutom ang pulo. Ako ang magdadala ng katatagan dito. Ngunit iba ang uri ng lakas na hinahanap ni Lunti. Sa bawat araw, dinadalaw niya ang lugar ng kanyang tanim kahit wala pang usbong. Binubunot niya ang mga damo, binabasang muli ng kaunting tubig ang lupa at hinihintay ang milagro ng buhay. Madalas siyang tuksuhin ni Malaya. "Walang mangyayari dyan, kapatid. Ang lupa'y patay na. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Tulungan mo akong patindigin ang mga punong kahoy." Ngunit sagot lamang ni Lunti, "Hindi sa tigas na susukat ang tibay, Malaya. Ang matigas, kapag hinampas ng hangin, nababali. Pero ang marunong yumuko, patuloy na nabubuhay." Hindi ito naintindihan ni Malaya. Para sa kanya, ang pagyuko ay tanda ng kahinaan. Ang mga taong yumuyuko, tugon niya, ay walang paninindigan. Ngumiti si Lunti. At ang mga taong hindi marunong yumuko, sabi niya, ay kadalasang nababali sa gitna ng unos. Lumipas ang mga araw. Ang mga punong itinanim ni Malaya ay mabilis lumago. Matitigas ang tangkay, tuwid ang mga sanga. Ipinagyabang niya ito sa mga tao. "Kita nyo, iyan ang resulta ng lakas at determinasyon." Ngunit habang siya'y nagdiriwang, hindi niya napansin na ang lupa sa paligid ng mga punong iyon ay unti-unting nagbibitak. Wala nang sapat na tubig upang sustentuhan ang ugat ng kanyang mga puno. Samantala, sa maliit na taniman ni Lunti, may kakaibang nangyayari. Sa gitna ng tuyong lupa, lumitaw ang isang maliit na usbong, payat, berde at tila mahina. Ngunit sa bawat hampas ng hangin, hindi ito nasisira. Sa halip, marahan itong yumuyuko at muling bumabalik sa dating anyo. Napangiti si Lunti. "Ikaw nga," bulong niya. "Ikaw ang halaman ng hangin." Dumating si Malaya, dala ang kanyang mga tauhan. "Iyan ba ang ipinagmamalaki mo? Isang tangkay na parang damo? Sa unang ulan, siguradong mabubuwal yan." Ngunit hindi sumagot si Lunti. Pinanood niya lamang ang kanyang tanim na sumasayaw sa ihip ng hangin. May ritmo, may galaw na tila humihinga kasabay ng kalikasan. Pagkaraan ng ilang linggo, muling bumagsak ang ulan. Sa pagkakataong ito, malakas at walang tigil.
Ang mga punong itinanim ni Malaya ay isa-isang nabuwal. Ang ilan ay natumba, ang iba na may nabunot kasama ang kanilang ugat. Sinubukan niyang ipatayo ang mga ito, ngunit mabilis na bumigay dahil sa bigat at tigas. Ngunit ang tanim ni Lunti, ang payat na halaman na iyon, ay yumuko lamang sa bawat hampas ng hangin. Yumuko, ngunit hindi nabali. At nang tumigil ang ulan, ito'y tumindig muli, tuwid, matatag at berde. Nakita iyon ni Malaya. Napayuko siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagkahiya. Bakit ganito? Tanong niya sa kapatid. Ang matitibay kong puno ay nabuwal, pero ang mahina mong halaman ay nakatayo pa rin. Lumapit si Lunti sa kanya at hinaplos ang balikat nito. Ang tunay na tibay, aniya, ay hindi nasusukat sa kung gaano katigas ang iyong paninindigan, kundi sa kung gaano ka marunong umayon sa daloy ng buhay. Kapag marunong kang yumuko, hindi ka nababali. Tahimik si Malaya. Wala siyang naisagot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi laging tama ang pagiging matigas. Mula noon, araw-araw niyang pinagmamasdan ang tanim ni Lunti. Sa paglipas ng mga buwan, ito'y naging matangkad at sa bawat kumpas ng hangin, tila may awit itong isinasayaw. Tinawag nila itong kawayan. At sa paglipas ng panahon, ang mga tao sa pulo ay natutong magtanim nito. Ginamit nila ang kawayan sa pagtatayo ng bahay, paggawa ng kasangkapan, at maging sa pagtugtog ng musika. Sa bawat ihip ng hangin, umaawit ang kawayan, paalala ng aral ni Lunti na ang kababaang loob ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamatibay na anyo ng lakas. Madilim ang kalangitan ng araw na iyon. Ang hangin ay unti-unting lumalakas at ang mga ulap ay nagsisiksikan sa itaas, tila mga higanting itim na alon na handang bumagsak sa lupa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, naamoy ni Lunti ang halimuyak ng paparating na ulan, malamig, mabigat at puno ng pangako. Ngunit kasabay ng pag-asa, may kasamang kaba. Sa kabilang dulo ng pulo, nagmamadaling nagtago ang mga hayop. Ang mga ibon ay lumipad patungo sa mga kuweba at ang mga aso ay tahol ng tahol, tila may babalang nais iparating. Si Malaya, na nooy abala sa pag-inspeksyon ng kanyang taniman, ay napatingala. Sa wakas, sigaw niya, ang ulan, ito ang sagot sa aking panalangin. Ngunit hindi pa man siya natatapos, bumuhos ang malalakas na patak ng ulan, kasabay ng hangin na tila bagyong matagal nang naghintay. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagdilim ang paligid. Ang mga punong itinanim ni Malaya, mga punong matitigas at tuwid, ay nagsimulang yumanig. Hindi kayo babagsak, sigaw niya habang hinahampas ng ulan ang kanyang mukha. Tinangka niyang itali ang ilan sa mga puno, ngunit ang hangin ay napakalakas. Isa-isang nabunot ang mga ugat, nagtilian ang mga sanga habang nagkakabuhol-buhol sa isa't isa. Sa bawat pagkalas, parang may bahagi ng kanyang puso ang nabubunot din. Sa kabilang banda, si Lunti ay tahimik na nakasilong sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at dahon ng niyog. Mula sa bintana, pinagmamasdan niya ang kanyang halaman, ang tanim na minsan ay tinawanan ni Malaya. Ang mga dahon nito ay kumakaway sa hangin, yumuyuko sa bawat hampas, ngunit muling tumatayo sa pagitan ng mga ihip. Ang mga patak ng ulan ay bumagsak sa lupa, naghalo sa alikabok, at sa unang pagkakataon, muli na namang narinig ni Lunti ang tunog ng lupa na humihinga. Ang mga sapa ay muling umagos, ang mga tuyong damo ay bumubuka, at ang hangin ay tila umaawit ng panibagong awitin ng buhay. Habang lumalakas ang unos, hindi na mapakali si Malaya. Umiiyak siya sa galit at pagkabigo. Bakit ganito? Sigaw niya sa langit. Ginawa ko ang lahat.
Pinatibay ko ang lupa, itinanim ko ang matitigas na puno, sinunod ko ang aking lakas. Bakit sila bumagsak? Ngunit walang sagot. Ang tanging tugon ay ang ugong ng hangin at ang dagundong ng kulog na tila nagbubunyag ng katotohanan. Walang lakas na mas matatag kaysa sa marunong magpakumbaba. Nang bumaba ang ulan kinagabihan, tumigil na ang hangin. Ang paligid ay basang-basa, ang lupa ay malambot, at ang kalangitan ay muling nagkaroon ng liwanag mula sa kumikislap na mga bituin. Sa gitna ng lahat ng pagkawasak, may isang tanim na nakatayo, ang kay Lunti. Yumuko ito sa unos, ngunit hindi nabali. Ngayon, mas matatag pa ito kaysa dati. Lumapit si Malaya, basang-basa at halos hindi makatingin sa kanyang kapatid. Sa paligid niya, wasak ang lahat. Ang mga punong ipinagmamalaki niya, ang mga tulay na kanyang itinayo, pati ang kanyang puso ay tila nilamon ng kahihiyan. Totoo pala, mahina niyang sabi. Ang tigas ko'y walang saysay sa harap ng hangin. Lumapit si Lunti, tahimik, at inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Hindi ka nabigo, Malaya. Ang lahat ng ito'y aral ng kalikasan. Ang unos ay hindi parusa, kundi paalala. Paalala ng ano? Tanong ni Malaya. Na ang kalikasan ay hindi kailanman nasusunod sa ating kagustuhan, sagot ni Lunti. Kailangan nating umayon, makinig, at matutong yumuko. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas na tibay, kundi sa kakayahang magbago, sa kakayahang tumanggap. Tahimik si Malaya. Pinagmasdan niya ang tanim ni Lunti, ang kawayan. Pinagmasdan niya kung paanong ito'y nakatayo, payat at simple, ngunit buhay. Sa bawat paggalaw nito, tila sinasayaw nito ang hangin mismo. Lumipas ang ilang araw, at muling sumikat ang araw. Ang lupa ay sariwa, ang hangin ay malamig, at ang mga ibon ay nagbalik. Ang mga tao sa nayon ay nagtaka. Sa gitna ng pagkawasak, may iisang halaman na nanatili, matatag, at patuloy na lumalago. Lumapit sila kay Lunti at tinanong kung ano ang tawag sa kakaibang halaman. Ito, sagot ni Lunti, ay tinig ng hangin. Siya ang paalala na sa bawat unos, may buhay na muling sisibol. Tawagin ninyo siyang kawayan. Mula noon, nagsimulang magtanim ng kawayan ang mga tao sa buong pulo. Ginawa nilang bakod, bahay, at kasangkapan. Sa tuwing may hangin, naririnig nila ang mga dahon nito na humuhuni, parang awitin ng kapayapaan. At si Malaya, na minsang naniniwala sa tigas, ay natutong yumuko. Madalas siyang makita sa tabi ng kawayan, nakikinig sa ihip ng hangin, tahimik at mapayapa. Sa kanyang puso, alam niyang ang aral ng hangin ay totoo, na hindi sa tigas, kundi sa pagyuko, nagmumula ang tunay na lakas. Matapos ang unos, matagal ding nanahimik ang buong pulo. Ang mga bundok ay tila nagpapahinga at ang mga ilog ay unti-unting bumabalik ang agos. Sa himig ng paghilom ng kalikasan, nagsimula ring maghilom ang sugat sa pagitan nina Lunti at Malaya. Isang umaga, habang sumisikat ang araw sa likod ng kabundukan, lumapit si Malaya sa kanyang kapatid. Basag pa ang kanyang tinig, ngunit puno ng sinseridad. Lunti, wika niya, matagal akong nagmataas. Akala ko sa tigas ng loob at lakas ng braso nakasalalay ang buhay. Pero nang bumagsak ang lahat ng itinayo ko, doon ko lang naunawaan, walang saysay ang lakas kung ito'y hindi marunong makinig. Ngumiti si Lunti at tumango. Ang lupa, kapatid, ay tulad din ng puso ng tao. Kapag pinilit mo siyang sumunod sa gusto mo, magagalit siya. Pero kapag nyapos mo siya ng may paggalang, kusa niyang ibinibigay ang lahat. Mula noon, nagkasundo ang magkapatid na magtulungan. Pinili nilang alagaan ang tanim ni Lunti, ang kawayan.
Hindi ito kailangang bantayan ng husto, sapagkat sa bawat ulan at ihip ng hangin, tila kusa itong lumalago. Lumawak ang mga kumpol nito sa mga gilid ng sapa, sa paanan ng bundok, at maging sa tabi ng mga bahay ng mga tao. Sa tuwing dadaan ng hangin, maririnig ang kaluskos ng mga dahon, parang mga bulong ng kalikasan, banayad, magkasabay, at mahinahon. Tila may awitin itong dala. Kapag gabi at ang buwan ay nakabitin sa langit, maririnig ang pagaspas ng mga dahon na parang tinig ng mga ninuno, bumubulong ng kapayapaan. Ang dating tigang na lupa ay muling nabuhay. Ang mga sapa ay muling nagkaroon ng malinaw na tubig. Ang mga ibon ay nagbalik at ang mga bulaklak ay muling sumibol. Sa bawat paggalaw ng hangin, tila sumasayaw ang mga kawayan at kasabay nilang sumasayaw ang pag-asa ng mga tao. Sa unang pagkakataon, matapos ang tagtuyot, nagsama-sama ang mga mamamayan ng pulo. Nagtipon sila sa ilalim ng mga kawayan at nagtanim ng mga bagong punla. Walang utos, walang pamumuno, lahat ay kusang kumikilos, parang isang katawan na may iisang tibok. Si Malaya, na dati kilala sa kanyang sigaw at utos, ngayon ay tahimik na nagtatrabaho kasama ng iba. Siya mismo ang nagtuturo sa mga bata kung paano magtanim ng kawayan. Hindi kailangang puwersahin, sabi niya. Dapat maramdaman mo muna ang lupa. Dapat marinig mo ang ihip ng hangin bago ka magbuhos ng tubig. Ang mga tao ay natuwa sa pagbabago ng magkapatid. Noon, sila'y kilalang magkaribal, ngunit ngayon, sila'y tinitingala bilang halimbawa ng pagkakaisa. Ang dalawang magkaibang ugali, sabi ng isang matanda, ay parang dalawang gilid ng kawayan, magkasalungat ngunit magkasama. Isa'y matatag, isa'y masunurin. Ngunit dahil sa pagkakaiba nila, doon nagmumula ang balanse. Sa paglipas ng mga buwan, napansin ng mga tao na ang kawayan ay may kakaibang katangian. Mabilis itong tumubo, madaling dumami, at kahit putulin, muling sumisibol. Ginamit nila ito sa kanilang mga bahay, sa paggawa ng mga tulay, at maging sa mga kasangkapan sa araw-araw. Isang araw, habang nakaupo sa lilim ng kawayan, may batang lumapit kay Lunti. "Ama," tanong ng bata, "bakit po yumuyuko ang kawayan kapag may hangin? Hindi po ba mas mabuting manatiling tuwid para hindi tamaan?" Ngumiti si Lunti. "Anak," sabi niya, "ang kawayan ay yumuyuko hindi dahil mahina siya, kundi dahil marunong siyang makibagay. Kapag pinilit niyang tumayo laban sa hangin, mababali siya. Pero kapag marunong siyang sumabay, siya'y mananatili. Ganyan din sa buhay. Sa bawat bagyo, hindi mo kailangang lumaban palagi. Minsan, kailangan mo lang makinig at maghintay." Naunawaan iyon ng bata at sa sumunod na araw, siya mismo ay nagtanim ng bagong punla sa tabi ng sapa. Lumipas pa ang maraming taon at ang buong pulo ay nabalot ng kawayan. Kapag dumadaan ang hangin, tila nagkakaisa ang lahat ng halaman sa kanilang paggalaw, sabay-sabay yumuyuko, sabay-sabay tumatayo. Naging simbolo ito ng pagkakaisa sa buong bayan. Ang mga tao'y natutong magtulungan sa pagtatanim, sa pag-aani, at sa pag-aalaga ng kalikasan. Kapag may unos, sama-sama silang naghahanda. Kapag may araw ng tag-init, sabay-sabay silang nag-aalay ng dasal. At tuwing may bagong silang na bata, sinasabit ng mga magulang ang isang piraso ng tuyong dahon ng kawayan sa kanilang pintuan, tanda ng pag-asa at pagkakaisa. Tinawag nila ang halaman na kawayan mula sa salitang kawayanihan na nangangahulugang pagtutulungan at pagkakaisa. Mula noon, naging sagisag ng kanilang lahi ang kawayan. Sa bawat bahay na gawa rito, sa bawat tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon, at sa bawat aninong sumasayaw sa ilalim ng araw, palaging naroon ang paalala ng dalawang magkapatid na ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang tigas,
kundi sa kanyang kakayahang magbuklod, makinig, at yumuko ng magkasama. At tuwing may bagong bagyong dumarating, ang mga tao'y hindi na natatakot. Alam nila, tulad ng kawayan, na matapos ang pagyuko, muli silang babangon. Isang gabi, nang ang buwan ay bilog at ang mga bituin ay tila mga matang nagmamasid sa katahimikan ng daigdig, nakaupo si Lunti sa tabi ng sapa. Ang tubig ay dumadaloy ng mahinahon, dumudulas sa pagitan ng mga ugat ng kawayan. Ang malamig na hangin ay humaplos sa kanyang mukha, may dalang mga bulong na pamilyar. Anak ng lupa. Marahang wika ng tinig ng hangin, tulad ng isang matandang kaibigan na matagal nang di nagparamdam. Napatingala si Lunti, tahimik na nakinig. Pinili mong yumuko kaysa lumaban, patuloy ng tinig, at sa iyong kababaang loob, natagpuan ng lupa ang buhay. Dahil dito, ikaw at ang iyong lahi ay hindi kailanman mawawala. Sa bawat hangin, sa bawat patak ng ulan, sa bawat halakhak ng mga bata, naroon ka. Napapikit si Lunti. Ang hangin ay tila dumaan sa kanyang dibdib, malamig ngunit may init na bumabalot sa puso. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi lamang siya magsasaka, kundi tagapagmana ng isang mas malalim na karunungan, ang karunungan ng kalikasan mismo. Kinabukasan, nang muling sumikat ang araw, ginising niya si Malaya. Narinig ko siyang muli, sabi ni Lunti, ang hangin. Binigyan niya tayo ng biyaya. Anong biyaya? Tanong ni Malaya, nagtataka. Tingnan mo, sabi ni Lunti, sabay turo sa mga kumpol ng kawayan na tumutubo sa gilid ng ilog. Ang mga ito'y mas matangkad na ngayon, tuwid at berdeng-berde. Ang kanilang mga dahon ay kumikintab sa sikat ng araw, at sa bawat pag-ihip ng hangin, tumutunog silang parang may musika, marahang shh, shh, na tila tinig ng kapayapaan. Muling nagtagpo ang mga tao sa pulo. Nakatingala sila sa kawayan, humahanga sa bilis ng paglago nito. Hindi ito ordinaryong halaman, sabi ng isang matanda, tila may kaluluwang nakatira sa loob. Mula noon, ang kawayan ay naging puso ng kanilang pamumuhay. Ginamit nila ito sa bawat aspeto ng kanilang araw-araw. Sa mga bahay, ito ang dingding, bubong, at sahig, magaan ngunit matatag, malamig sa araw at mainit sa gabi. Sa mga tulay, ito ang haligi na nagdurugtong sa dalawang pampang. Sa musika, ito ang naging tongtong, flauta at kulintang na nagbibigay tinig sa hangin mismo. Tuwing may kasal, 2 pirasong kawayan ang itinatali ng mga matatanda, tanda ng pag-iisang hindi basta nababali. Sa tuwing may bagong silang na sanggol, isang munting kawayan ang itinatanim sa bakuran, simbolo ng bagong buhay. At kapag may pumanaw, inililibing ang katawan kasabay ng piraso ng kawayan, paalala na tulad nito, ang buhay ay yumuyuko, ngunit hindi tuluyang naglalaho. Si Malaya, na noon ay matigas at palaban, ay naging pinuno ng mga manggagawa ng kawayan. Tinuruan niya ang mga kabataan kung paano ito putulin, nang hindi sinisira ang ugat, kung paano magtayo ng bahay na kasabay humihinga sa hangin. Ang kawayan, wika niya, ay hindi natin ari-arian. Isa siyang kaibigan. Kapag ginamit mo siya ng may paggalang, babalik siya sa iyo, at si Lunti, sa kabilang banda, ay naging tagapag-alaga ng mga taniman. Tuwing dapit hapon, makikita siyang naglalakad sa pagitan ng mga kawayan, hinahaplos ang mga tangkay at nakikinig sa mga huni ng hangin. Madalas siyang sabihan ng mga bata, Tatay Lunti, marunong ka bang makipag-usap sa hangin? Ngumingiti siya at sumasagot, hindi ko siya kinakausap. Nakikinig lang ako. Minsan, dumating ang mga bisita mula sa ibang pulo. Namangha sila sa bayan ni Lunti at Malaya. Bakit ang inyong mga bahay ay hindi bumabagsak kahit may bagyo? Tanong nila.
Sagot ni Malaya, sapagkat hindi kami lumalaban sa hangin, sumasabay kami sa kanya. Dinala nila ang kaalaman sa iba pang lugar. Sa paglipas ng mga taon, ang kawayan ay kumalat sa iba't ibang pulo, sa kabundukan, sa kapatagan, hanggang maging bahagi ng buong arkipelago. At sa bawat lugar na may tumutubong kawayan, maririnig ang iisang awit ng hangin, shh, shh, parang paalala ng isang sinaunang pangako na sa bawat pagyuko may lakas. Sa bawat kababaang loob may gantimpala, at sa bawat pagtutulungan may buhay na walang hanggan. Lumipas ang mga taon at si Lunti ay tumanda na. Isang gabi, habang nakaupo sa lilim ng mga kawayan, muli niyang narinig ang tinig ng hangin, banayad, pamilyar at mapayapa. Anak ng lupa, bulong nito, tinupad mo ang aming kasunduan. Ang iyong pangalan ay mananatili hanggat may hangin at hanggat may kawayan. Ngumiti si Lunti at sa kanyang huling paghinga, dumaan ang isang malambing na ihip ng hangin. Ang mga dahon ng kawayan ay sumayaw, parang yakap ng kalikasan. Kinabukasan, nang makita siya ng mga tao, nakangiti pa rin siya, tila payapa, at sa lugar kung saan siya inilibing, tumubo ang pinakamataas na kawayan sa buong pulo. Mula noon, itinuturo ng mga matatanda sa mga bata ang kwento ni Lunti, ang taong nakinig sa hangin at sa kanyang kababaang loob, natagpuan ng walang hanggang lakas. At tuwing may bagong hangin na dumarampi sa kanilang mga pisngi, sinasabi nila sa isa't isa, si Lunti yan. Bumabalik upang paalalahanan tayo na sa bawat pagyuko, doon naguugat ang tunay na buhay. Lumipas ang maraming taon mula nang mawala si Lunti. Sa paglipas ng mga henerasyon, nanatiling buhay ang kanyang aral, ang kababaang loob, ang pakikinig sa hangin, at ang pagkakaisa ng mga tao sa ilalim ng mga kawayan. Ngunit tulad ng lahat ng kwento ng tao, dumarating ang panahon ng pagkalimot. Si Malaya, bagaman naging mabuting pinuno sa una, ay unti-unting nagbago. Sa bawat papuri ng mga tao, sa bawat bahay na itinayo mula sa kawayan, at sa bawat awit ng pasasalamat, nararamdaman niya ang lumalaking pagnanais na kilalanin siya bilang pinagmulan ng lahat. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang bayan mula sa mataas na burol, napangiti siya. Ako ang nagturo sa kanila kung paano gamitin ang kawayan. Ako ang nagbigay ng anyo sa kanilang mga bahay, ng lakas sa kanilang mga tulay, ng musika sa kanilang mga gabi. Kung wala ako, wala ang lahat ng ito. Ngunit sa pag-ihip ng hangin, may narinig siyang tila bulong, pamilyar, ngunit malamig. Hindi ikaw, Malaya, wika ng tinig. Ang lakas ng tao ay nagmumula sa kababaang loob, hindi sa pag-angkin. Nagpatay mali siya. Matagal ka nang wala, Lunti, bulong niya sa dilim. Ako na ngayon ang kinikilala ng mga tao. Kinabukasan, sa harap ng buong nayon, nagpatawag siya ng pagpupulong. Mga kababayan, wika niya, panahon na upang kilalanin kung sino ang tunay na dahilan ng ating kasaganaan. Ang kawayan ay hindi kaloob ng mga Diyos. Ito ay bunga ng ating talino, ng ating lakas, at ng ating sipag. Tahimik ang mga tao. Walang nagsalita, ngunit sa kanilang mga mata ay may pag-aalinlangan. Isa sa mga matanda ang nagtanong, ngunit, Malaya, hindi ba't si Lunti ang nagtanim ng unang binhi? Hindi ba't mula sa kanya natin natutunan ang aral ng hangin? Sumimangot si Malaya, si Lunti ay nanaginip lamang. Ako ang kumilos, ako ang nagturo, ako ang dahilan kung bakit tayo narito. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa paligid at tila narinig ito ng hangin sapagkat bigla itong umihip ng malamig at marahas. Ang mga dahon ng kawayan ay kumaluskos, parang mga tinig na bumubulong ng pagtutol.
Ngunit hindi nagpatinag si Malaya. Sa halip, kinuha niya ang isang matalas na bolo at nagtungo sa pinakamalaking kumpol ng kawayan. Kung ako nga ang tunay na pinagmulan ng lahat, sigaw niya, ipakikita ko na ako rin ang may kapangyarihang tapusin ito. Sa unang hataw ng bolo, nabali ang isang tangkay. Sa ikalawa, dalawa pa ang bumagsak. Ngunit sa paglipas ng ilang sandali, sa mismong lugar kung saan niya pinutol ang mga ito, may tumubong bagong usbong, mas sariwa, mas berde, mas mabilis lumaki. Nabigla si Malaya, paulit-ulit niyang pinutol ang mga ito, ngunit sa bawat pagputol, mas dumarami pa ang tumutubo. Ang kanyang paghinga ay bumigat, ang pawis ay dumaloy sa kanyang noo, ngunit hindi siya tumigil. Hindi niyo ako malalampasan, sigaw niya, hanggang sa biglang umihip ang malakas na hangin, mas malakas kaysa anumang unos na dumaan noon. Umikot ito sa paligid niya, parang mga kamay ng galit na mga Diyos. Ang mga kawayan ay sabay-sabay na yumuko, ngunit hindi sa kanya, yumuko sila sa hangin, sa kapangyarihan na matagal na niyang nilapastangan. Malaya, dumagundong ang tinig ng hangin, nakalimutan mo na naman ang aral. Sa iyong pagnanais na maghari, kinalimutan mong walang may-ari sa biyaya ng kalikasan. Ang iyong kapangyarihan ay ilusyon lamang, at ang iyong pagmamataas ay magbubunga ng iyong pagkalimot. Hindi, sigaw ni Malaya, habang tinatangay ng hangin ang mga dahon sa paligid. Ako ang nagturo sa kanila. Ako ang nagpalaganap ng kawayan. Ngunit sa halip na sagot, isang malakas na bugso ng hangin ang pumulupot sa kanya. Ang kanyang anyo ay nagsimulang maglaho, unti-unting nagiging usok, at pagkatapos ay anino. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa kawayan habang siya'y unti-unting nilalamon ng hangin. At mula noon, wala nang nakakita kay Malaya. Ngunit tuwing gabi, kapag umiihip ang hangin sa pagitan ng mga kawayan, maririnig ang isang mahinang tinig, minsan ay parang buntong hininga, minsan ay parang bulong ng paghingi ng tawad. Sabi ng mga matatanda, si Malaya raw iyon, hindi tuluyang nawala, ngunit ginawang anino ng mga Diyos. Ipinadala siya upang paalalahanan ang mga tao na kahit gaano kalawak ang kanilang itinanim o gaano kataas ang kanilang naabot, kapag ang puso'y pinuno ng pagmamataas, sila'y babagsak. Mula noon, itinuro ng mga magulang sa kanilang mga anak, kapag naririnig ninyo ang ihip ng hangin sa mga kawayan, pakinggan ninyo. Baka si Malaya yan, naglalagalag, naghahanap ng kapatawaran, at nagpapaalala na ang tunay na lakas ay hindi kailanman pag-aari ng tao. At sa tuwing may batang nagtatanong kung bakit ang kawayan ay hindi kailanman nawawala kahit paulit-ulit putulin, ngumingiti ang mga matatanda at sinasabi, sapagkat ito'y biyaya ng kababaang loob, biyayang hindi kayang sirain ng sinumang mayabang. Kaya sa bawat ihip ng hangin, sa bawat pagyuko ng mga kawayan, nabubuhay ang dalawang alaala, si Lunti, ang sumunod sa tinig ng hangin, at si Malaya, ang nagturo ng aral na kahit anino, hindi makakatakas sa bigat ng sariling pagmamataas. Hanggang ngayon, sa tuwing umuulan at sumasayaw ang mga kawayan, sinasabi ng mga matatanda na hindi lamang ito ihip ng hangin. Iyon daw ay si Lunti, na muling sumasabay sa agos ng kalikasan, payapa, mapagkumbaba, at laging handang yumuko. At ang mga alon ng hangin na humahaplos sa mga dahon, iyon naman daw ay si Malaya, ang dating matigas ang loob, ngayoy naglalagalag bilang paalala na ang pagmamataas ay may kabayaran. Kapag ang ulan ay bumabagsak sa mga dahon ng kawayan, maririnig ang kakaibang himig, banayad, parang musika ng mga alaala. Sa bawat patak ng ulan na dumudulas sa mga tangkay, tila bumabalik ang kuwento ng dalawang magkapatid ng kanilang pagtatalo, pagkakaisa, at pagkakamali.
At sa tuwing umiihip ang hangin, tila binubuksan nito ang lumang pahina ng kasaysayan, muling binubulong ang mga salitang iniwan ng hangin noon pa man. Ang lakas ay hindi nasusukat sa tigas ng katawan, kundi sa tibay ng loob. Ang tunay na matatag ay ang marunong yumuko. Mula noon hanggang ngayon, naging mahalagang bahagi ng bawat pamayanan sa kapuluan ang kawayan. Sa bawat tahanan, may dingding o bubong na gawa rito. Sa mga baryo, ang mga tulay ay yari sa mga kawayan na tila pinagbuklod ng sama-samang hangarin ng mga tao. Sa mga pista, ang mga musikerong Pilipino ay tumutugtog ng tultugan at bamboo flute at sinasabi nila, ito ang awit ng hangin ni Lunti. At sa tuwing may kasal, dalawang kawayan ang itinatali bilang simbolo ng dalawang kaluluwang magkaiba, ngunit marunong magtagpo gaya ni Lunti at Malaya. Ngunit higit pa sa gamit nito, ang kawayan ay naging aral. Itinuro ng mga guro sa mga bata, ang kawayan, mga anak, ay mabilis tumubo sapagkat marunong itong maghintay sa ulan. Hindi ito nagmamadali, ngunit lumalakas sa bawat sandali. At kapag tinanong nila kung bakit ito yumuyuko, ngumingiti ang mga matatanda at sinasabi, dahil marunong itong magpasalamat sa hangin. Isang gabi, matapos ang isang malakas na bagyo, tahimik ang buong baryo. Walang naiwang bahay na hindi nadampian ng ulan, ngunit walang kawayan ang nabuwal. Habang naglilinis ang mga tao, isang matandang babae ang napatingala sa kumpol ng kawayan at bumulong, Lunti, Malaya, salamat. Pinrotektahan niyo na naman kami. Napatingin sa kanya ang mga batang tumutulong. Sino po sila, Lola? Tanong ng isa. Ngumiti ang matanda. Mga anak, matagal ng kwento yan. Si Lunti ang nakinig sa hangin at si Malaya ang natutong magpakumbaba sa huli. Sa kanila nagsimula ang lahat ng ito. Kaya tuwing gabi ng habagat, nagsisindi ang mga tao ng maliit na apoy sa ilalim ng mga kawayan. Nagdarasal sila at umaawit. Tinatawag si Lunti at si Malaya, nagabayan sila sa darating na taon. Sa kanilang paniniwala, ang bawat ihip ng hangin sa mga dahon ay tugon ng dalawang kaluluwa, isa sa lupa, isa sa hangin. Ang isa'y bumubulong ng kapayapaan, ang isa na may umaawit ng pagpapakumbaba. At sa mga panahong dumaraan ang unos, kapag nanginginig ang lupa at humahampas ang hangin, pinapanood ng mga tao ang kawayan. Hindi ito lumalaban. Yumuyuko lamang ito ng dahan-dahan, parang nagdarasal. At kapag tapos na ang bagyo, ito'y muling tumatayo, parang walang nangyari. At doon nila naaalala ang pinagmulan ng lahat, na sa mundong ito, hindi ang matigas ang nagtatagal, kundi ang marunong maghintay, marunong magpakumbaba, at marunong magpatawad. Lumipas ang maraming henerasyon. Ang pangalan ni Lunti at Malaya ay naging alamat, ngunit ang kanilang mga aral ay nanatiling buhay sa puso ng mga tao. May mga makatang sumulat tungkol sa kanila. May mga bata na gumuhit ng kanilang mga larawan. Ang isa, tahimik na nakangiti sa tabi ng sapa. Ang isa, anyong hangin na umiihip sa mga dahon. At sa bawat kasal, sa bawat kapanganakan, sa bawat pagtutulungan ng mga tao, inuusal ng matatanda ang parehong salita. Sa ngalan ni Lunti at Malaya, naway manatili ang ating pagkakaisa. Sinasabi rin nila, ang kawayan ay hindi lamang halaman, kundi salamin ng ating pagkatao. Yumuyuko ito sa hangin, ngunit kailanman ay hindi bumabagsak, at kahit putulin mo, tutubo ulit, sapagkat ang ugat nito ay malalim, tulad ng puso ng mga taong marunong magmahal at magpatawad. At kaya, hanggang ngayon, sa bawat pag-ulan, kapag ang mga kawayan ay sumasayaw at ang hangin ay umaawit, maririnig pa rin ang mga bulong sa pagitan ng mga dahon. Ang tinig ni Lunti, mahinahon at payapa, at ang anino ni Malaya, nagsisisi ngunit mapagbantay. Sabay nilang binubulong ang aral ng kawayan.
na sa lahat ng nilalang, may panahon ng paglago at panahon ng pagyuko, na ang kapangyarihan ay walang saysay kung walang kababaang loob, at na ang tunay na lakas ay hindi sa pag-angat ng sarili, kundi sa pagtulong sa kapwa. Kaya't kapag ikaw ay nasa gitna ng unos, kapag ang buhay ay tila yumuyuko sa bigat ng mundo, alalahanin mo ang kawayan. Sapagkat sa bawat pagyuko nito, nakatago ang pangako ng muling pagtindig. At sa bawat paghihip ng hangin, naroon ang paalala ng dalawang magkapatid na ang kababaang loob ang ugat ng kapayapaan at ang pagkakaisa ang tunay na anyo ng lakas. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Sa bawat hampas ng hangin, tandaan mong may aral ang bawat pagyuko. Sa susunod na marinig mong humuni ang mga dahon ng kawayan sa dilim ng gabi, baka hindi iyon basta hangin, kundi paalala ng mga Diyos na ang kababaang loob ay siyang ugat ng kapayapaan. Hanggang sa muli, kaibigan, matulog ka ng mahimbing at dalhin mo sa panaginip ang aral ng alamat ng kawayan.